Dear Papa Van, ako si Aldrin. May asawa at may isa ng anak. Sa katunayan, ang asawa ko ang nagsabi sa akin na sumulat daw ako para ibahagi ang napakasayang love story na ito. Sisimulan ko sa isang salita. Dahil sa salitang ito, nagsimula ang lahat. Ang salitang ipinagkasundo. Sa mga hindi nakakaalam, ang ipinagkasundo ay ang pag-uusap ng dalawang partido. Usually mga magulang, para pag-usapan ang future ng dalawang pamilya. Ibig sabihin ay mga bata pa ay nag-uusap na ang mga magulang nila na sila ang dapat magkatuluyan pagdating ng panahon. Sa kwentong ito, hindi pa man ako pinapanganak ng nanay ko ay nagkasundo na ang tatay ko at ang kaibigan niya na balang araw, kami ng anak niya ang magkakatuluyan. Well, sa ngayon hindi na ako bata. 23 years old na ako. At ang highlight ng kwentong ito sa buhay ko ay nung mag-18 years old ako. Nagsimula ang lahat nung magkitang muli si Tatay Aldo at ang kanyang matagal na kaibigan na si Tita Lea, na nanay naman ni Charlotte. Matagal na hindi nagkita ang magkaibigan, Papa Van. Kaya ganun na lang ang pagkasabik nila nung magkabangga sila. Siyempre napag-usapan nila ang kanilang buhay-buhay. Sa tuwa ni tatay ay inimbitahan niya si Tita Lea para kumain na siya naman niyang pinagbigyan. Huli silang nagkita nung mabuntis si Tita Lea. Mas maagang nakapag-asawa si tita dahil sa hindi naasahang pagbubuntis. At nung araw na yon ay nalaman na rin ni tatay na hindi pala pinanagutan ng lalaking nakabuntis kay tita ang kanyang responsibilidad. Pero ang mabuti naman daw ay nailaban niya na sustentuhan ang bata kahit hindi na sila magsama. Noong araw nga na muling magkita sina tatay at tita ay muli nilang napag-usapan at binalikan ang kanilang mga pangako nung bata pa sila. Ang pangako na kapag naging babae at lalaki ang mga magiging anak nila ay ipagkakasundo nila ang mga ito para mas magpatuloy pa ang ugnayan ng pamilya nila. Umayon naman talaga ang pagkakataon dahil lalaki nga ang naging anak ni tatay at ako yon. Habang babae naman ang naging anak ni tita na si Charlotte. Edad 16 kami ni Charlotte noon nang muling mabuhay ang matagal nang pinagkasunduan nila tatay at tita. Bago pa man kami pinakilala sa isa't isa ay madalas nang nagkikita sina tatay at tita para planuhin ang pagkikita namin ni Charlotte. Nung sabihin daw ni tatay kay nanay ang tungkol sa plano nila ni Tita Lea tungkol sa amin ay sumang-ayon naman daw ang nanay ko. Si nanay naman kasi sobrang supportive noon kay tatay, Papa Van. Supportive at malaki ang tiwala niya. Kaya kung yun daw ang nais ni tatay, ay naniniwala si nanay sa maganda naman daw ang patutunguhan ng lahat. Hanggang sa dumating ang araw na nagsabay kami ng family outing. Ako, si tatay at si nanay kasama sina Tita Lea at Charlotte. Masaya naman ang paglabas namin. Pasyal, kain at tawanan. Pero wala pa kaming kahinahinagap ni Charlotte noon tungkol sa mga plano. Ang nais muna nila ay magkalapit kami hanggang lumipas ang 1 taon. Edad 18 na kami. Doon na sinabi sa akin ni tatay na ligawan ko raw si Charlotte. Wala namang problema kay Charlotte. Maganda naman siya at mabait. Ang problema nga lang, hindi ko naramdaman yung ipinipilit ni tatay na maramdaman ko. Marunong ka na bang manligaw? Gusto mo turuan kita? Dugtong pa ni tatay nung mag-usap kami. Marunong na po ako, tay. Sagot ko naman. Bigyan na rin kita ng tip para handa ka. Huwag mo siyang bibiglain. Daanin mo muna sa kwento tapos mag-joke ka. Effective yun. Doon ko nakuhang nanay mo eh. Ngitian mo siya ng pagkatamis-tamis.
Tapos unti-unti mong palitan ng pagkaseryoso ang ngiti mo. Huwag mong tanggalin ang pagtitig mo sa kanya. Tapos saka mo siya tanungin ng, "Pwede bang tayo na?" Proud and loud na saad ni tatay na may halong excitement pa. Hayaan mo na nga ang anak mo. Susundin ka na nga niya eh. Hayaan mo na siya sa style niya. Sabad naman ni nanay. Papa Van, tutol man ang nasa isip ko sa kagustuhan ni tatay, ay hindi naman ako naging suwail. Mahal ko si tatay, kaya sinubukan ko rin naman ang gusto niya. Matapos ang exams ay sinubukan ko nang magparamdam kay Charlotte. Pero wala pa akong sinasabi. Gusto ko lang maramdaman niya na iba na ang pagtrato ko sa kanya. Para siya na mismo ang magtanong kung bakit parang nag-iiba ako. Saka ko siya didiretsahing tanungin kung pwede ba siyang ligawan. Kung di siya papayag ay wala na akong magagawa. Basta, ginawa ko ang pangako ko at kung papayag naman siya, ay saka ko nasisimula ng totoong panliligaw. Nung unang pagkakataon na tanungin ko siya kung pwede nga ba siyang ligawan, ay natawa ito ng sobra. Sinabi kong hindi ako nagbibiro at sinabi naman niya na alam daw niya yon. Kasi pala, ay sinabihan din siya ni Tita Lea na sagutin ako kung sakaling manligaw ako sa kanya. Pero diretsyong tao din si Charlotte at sinabing hindi niya daw makita ang sarili niya na ako ang kasama sa hinaharap. Dahil ang tingin daw niya sa akin ay parang nakababatang kapatid. Bilang mas matanda nga ng ilang buwan si Charlotte. Dahil doon ay inamin ko na rin na kinailangan ko lang gawin yon para mapagbigyan ng kagustuhan ni tatay. Inamin ko na parang kapatid at best friend din ang tingin ko sa kanya. Pero nakagapos kami dahil ayaw namin sumama ang loob ng mga magulang namin. Hindi naman daw kami magpapakasal dahil napakabata pa namin. Ang gusto lang ay maging kami para makilala pa namin ng malalim ang isa't isa. Papa Van, labag man para sa amin ni Charlotte ang kagustuhan ng mga magulang namin ay kailangan naming magpanggap. Hindi para lokohin sila kundi para hindi sumama ang loob nila. Hindi kami sobrang sweet sa harapan nila pero pinaparamdam naman namin na nagkakamabutihan na kami. Saka na namin sasabihin ng totoo pag nakapag-ipon na kami ng lakas ng loob. Gaya nga ng sinabi ni tatay na hindi naman ako manliligaw para magpakasal kami. Upang para lang magkakilala kami. Kaya 1 taon din namin pinangatawanan na malapit na kami sa relasyon. Yung makita lang nila kami na sobrang close, okay na sa kanila. At naniniwala sila na lalalim ang nararamdaman namin kapag nakilala na namin ang bawat isa. 1 taon ang pagpapanggap at paghahanda para masabi namin na hindi kami compatible sa isa't isa. Na mas masaya kami bilang matalik na magkaibigan. Plinano namin noon kung paano sasabihin sa kanila ang totoong nararamdaman namin sa isa't isa. Kaya makalipas ang 1 taon ay handa na sana kaming sabihin ang totoo na hindi kami kailanman naging magkasintahan. Napag-usapan namin ni Charlotte na isasagawa namin ito sa araw ng pagdadalaw namin nila tatay sa bahay nila. Kaso, may masamang balita ang dumating kaya hindi rin natuloy ang pag-amin namin. Nang nasa bahay na nila kami, naiwan kami ni Charlotte sa sala. Si tatay at tita nasa kusina at naghahanda ng pananghalian. Noon ay nag-usap kami tungkol sa sino ang mag-o-open up sa mga magulang namin ng totoo. Hanggang sa napagdesisyonan namin si Charlotte na ang magsabi. Tutal, mas malakas ang loob niya sa akin. Pareho kaming kabado nung mga sandaling yun pero wala nang makakapagpigil sa pag-amin namin. Buo na talaga ang desisyon naming sabihin ang totoo. Tito, Ma, may sasabihin po kami.
Kabadong saad ni Charlotte nung nasa kusina na kami. Ano yon? Teka, naku hindi muna, wag muna. Excited at parang nami-misunderstood ni tita ang gusto naming sabihin. Wag po ang alin ma? Takang tanong ni Charlotte. Nagbabalak ba kayong magpakasal? Huwag muna anak, magtapos muna kayo. Kunting panahon na lang, gagraduate ka na. Saka pagka-graduate mo, mapapahatid na ang koneksyon natin sa tatay mong walang hiya. Walang prenong sambit naman ni tita. Ma, ano bang magpapakasal? Hindi po yun ang sasabihin namin. Wala sa isip namin yun no? Paglilinaw ni Charlotte. Kinabahan naman kami. Ano nga ba yung sasabihin nyo? Singit naman ni tatay. Tay, kasi akmang magsasabi na ako nang biglang mag-ring ang cellphone ni Tita Lea. Ay sandali, sasagutin ko muna to. Mamaya mo na ituloy yan, Aldrin. Wala mo nang mag-uusap, hintayin niyo ako. Gusto kong marinig yan. Sandali lang to. Hello? Hello? Sandali, lipat ako. Mahina signal dito. Nagmamadaling saad naman ni tita. Pagkabalik ni tita sa kinaroroonan namin ay halos hindi maipinta ang mukha niya. At doon na nga namin nalaman ang masamang balita na naaksidente ang papa ni Charlotte sanhi ng pagkamatay niya. Parang kami lang ni tatay ang nagulat sa balitang yun, Papa Van. Ang itsura ni Tita Lea, parang naiinis at si Charlotte naman ay parang simpleng balita lang ang narinig. Si tita, naiinis. Kasi wala nang magpapadala ng pera para sa pag-aaral ng anak niya. At si Charlotte naman, parang tinanggap na lang agad ang nangyari. Hindi din naman namin sila masisisi kasi una, hindi naman niya pinanagutan ang pagbubuntis ni Tita Lea. Na mabuti na lang talaga naipaglaban niya para sa sustento na siyang ginamit niya para sa pag-aaral ni Charlotte. Si Charlotte naman ay talaga namang hindi niya nakilala ang ama dahil hindi ito nagpakita sa kanya kahit kailan. Ang tanging naging koneksyon lang talaga nila ay ang sustento. Dahil sa balita hindi namin nasabi ang pag-amin namin sa totoong relasyon namin ni Charlotte. Ipinagpaliban na muna namin ang pag-amin. Hahayaan muna naming lumipas ang panahon. Papa Van, ewan kung bakit parang sobra naman ang pagkakataon. Dahil ilang araw lang ang lumipas mula nung mabalita ang tungkol sa papa ni Charlotte, ay itinakbo naman namin sa ospital si nanay. Dahil nahirapan na siya ng sobra sa paghinga. Dati-dati pag nararamdaman niya yon, humihiga lang siya at magpapahinga. Tapos magiging maayos na uli ang pakiramdam niya. Pero iba nung araw na yon. Kaya sinugod namin siya sa ospital. Hindi namin inaasahan na magiging grabe ang lagay ni nanay. Dumating nga sa puntong nagpapaalam na siya. Pakiramdam daw kasi niya ay hindi na siya magtatagal. Aldo, gusto ko lang sabihin na kung anong maging desisyon ng anak mo sa gusto niya sa buhay, sana tanggapin mo. Nangihinang sambit ni nanay habang kinakausap si tatay. Oo mahal, gagawin ko yun. Pero pahinga ka lang. Kaya mo yan. Pagpapalakas naman ng loob ni tatay. Anak, gusto namin ng tatay mo. Maging maayos ang buhay mo. Tapusin mo ang pag-aaral mo ha. Huwag mong pababayaan ang tatay mo. Baling naman sa akin ni nanay na parang walang narinig sa sinabi ni tatay. Noon ay lumuluha na ako. Nandun na yung takot ko na baka mawala na nga sa amin ang nanay ko. Lalo akong natakot nung binigay ni nanay ang basbas na pinapayagan niya si tatay na mag-asawa muli kapag wala na siya. Huwag daw magdalawang isip si tatay na magmahal uli para hindi siya malungkot. Huwag daw siyang mag-alala kasi magiging masaya siya sa kabilang buhay kapag masaya rin si tatay. Ilang sandali pa nga'y nakatulog na si nanay.
Buong akala ko kapag nakapagpahinga siya ay magiging okay ng lahat. Kaso, ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay nakarinig na kami ng mahabang beep mula sa machine na nakakonekta sa kanya. Papa Van, ilang sandali pa ang lumipas. Habang nire-revive si nanay ay biglang tumigil ang lahat. Nanlamig ang buong katawan ko. At ang tanging nadidinig ko lang ay ang mahabang beep na tumutunog mula sa aparato ng ospital. Hindi ko madinig ang mga sinasabi ng nagkakagulong doktor at mga nurse. Nakita ko na lang ang pag-iling ng doktor kay tatay. Nang ibig sabihin ay wala na si nanay, Papa Van. Hinanda kami ni nanay sa mangyayari pero kahit gaano ka talaga kahanda ay hindi pa din sapat. Lalo na pag magulang ang mawawala. Totoo din ang sabi ni Charlotte. Apektado siya sa pagkawala ng papa niya kahit hindi naman siya kinilala pero papa niya din yun eh. Yun nga lang, hindi ganun kasakit. Kasi wala silang koneksyon. Pero iba ang sa amin ni nanay. Dahil unang-una, nung ipinanganak ako ay saka nagsimula ang sakit niya. Ganun pa man ay laging sinasabi ni nanay na huwag kong sisisihin ang sarili ko kahit kailan. Dahil kung ano man daw ang mangyari, ay yun ang kapalaran namin. Mas mabuti na raw yun kasi matagal kaming nakapaghanda pare-pareho. Kahit hindi namin pinag-uusapan ang mga bagay na yon. Lagi akong nasasaktan pag nakikita kong minsan nahihirapan huminga si nanay. Wala na si nanay ngayon. Pero buhay na buhay ang alaala niya at pagmamahal sa amin ni tatay. Papa Van, makalipas ang 1 taon, paunti-unti ay nakaka-recover na si tatay sa kalungkutan. Naging masayahin na rin siya sa tulong ng pagmamahal ko sa kanya at sa pagpapaalala ko sa mga bili ni nanay na maging masaya siya at huwag akong pababayaan. Bagamat walang follow-up si tatay at si tita Lea tungkol sa pagkakasundo nila sa amin ay close na close pa rin naman kami ni Charlotte. Kasi nga, malalim na ang relasyon namin. Bilang mag-best friend. Hanggang dun lang talaga eh. Buong akala namin ay namatay na rin ang usapang yon. Subalit, hindi pa pala. Dahil isang araw ay kinumusta ako ni tatay kung nagkakamabutihan na raw ba kami ni Charlotte. Tapos na raw ba ang ligawan stage at nasa mag-boyfriend at mag-girlfriend na raw ba kami. Sa gulat ko sa biglaang tanong ni tatay ay natulala ako ng ilang segundo. Kung di pa ako tinapik ni tatay, ay hindi ako babalik sa realidad. Nais ko rin sanang ipaalala kay tatay ang bilin ni nanay na hayaan ako kung saan ako maligaya. Pero ayokong bigyan muna siya ng sama ng loob kasi nakakabawi pa lang siya sa pagkawala ni nanay. Kaya sinagot ko na lang siya ng malapit nang maging kami ni Charlotte na talaga namang ikinatuwa niya. Nang magkita kami ni Charlotte ay nabanggit din niya sa akin na hindi rin siya makakuha ng magandang pagkakataon dahil stressed ang mama niya. Kailangan daw kasi ni tita na mag-double kayod dahil wala na silang natatanggap na sustento sa ama nitong namayapa na rin. Ano ba to? Bakit ang hirap sabihin? Kunot noong reklamo ko. Hindi lang kasi yung damdamin natin ang nakataya. Kailangan nating i-consider feelings ni mama at ang tatay mo. Saad naman ni Charlotte. So anong gagawin natin? Tanong ko. Ikaw ba may chance na magkagusto sa akin? Balik niya ng tanong na nakatitig sa mukha ko. Alam mo naman na parang kapatid lang ang tingin ko sa'yo. Agad namang sagot ko. Mismo, ganun din naman ako sa'yo. Kaya kung hindi naman talaga mangyayari ang gusto nila, mas mabuti pang sabihin natin sa kanila ang totoo. Kaso,
Huwag muna ngayon. Tiis-tiis na lang muna. Antayin nating maging okay ang lahat. Sakyan na lang muna natin ang gusto nila. Paliwanag pa niya. Ganun na nga ang nangyari, Papa Van. Ewan kung anong may tatawag sa ginagawa namin. Pero ayaw namin isipin na niloloko namin ang mga magulang namin. Iniisip namin na kailangan lang munang magpanggap para may handa sila sa pag-amin naming dalawa. Nakakatawa. Yung iba, nahihirapan humanap ng pagkakataon para aminin na may relasyon sila. Kami ni Charlotte, nahihirapang humanap ng pagkakataon para sabihing wala kaming relasyon. Papa Van, isang plano nila tatay at tita Lea ang talaga namang nagbigay sa amin ng ideya kung paano ba nila malalaman na hindi kami para sa isa't isa ni Charlotte. Kinausap ako ni tatay na magkita kami sa isang restaurant sa Makati. Nagulat ako kasi hindi basta-basta ang restaurant na yon. Ang restaurant na yon ay parang setting ng mga nagliligawan at kadalasan ay madaming proposal na nagaganap doon. Pero hindi ko na lang inisip yun. Inisip ko na lang na baka gusto ni tatay na kumain kami doon para maalala namin si nanay. Pero nang dumating ako doon ay nagulat ako dahil nandun din si Charlotte. Nilapitan ko siya at inisip na 4 kaming kakain sa restaurant na yon. Pero wala pa si Tita Lea. Sabi ni Charlotte, sinabihan lang daw siya ng mama niya na doon na din sila magkita. Pero hindi nila nasabi sa sino man sa amin na magkikita-kita pala kami doon. Saka lang namin nalaman na plinano talaga ni tatay at tita ang lahat nang makatanggap ako ng text mula kay tatay. Anak, may pinasok akong pera sa ATM card mo. Tumatanggap ng debit payment dyan. Ikaw na magbayad ng kakainin nyo. Nag-advance order na din ang tita Lea mo dyan kaya kakain na lang kayo ni Charlotte. Pagkatapos niyong kumain, mag-propose ka na ha. Para engaged na kayo. 21 ka na, kaya siguro naman tamang panahon na. Yang pinabitbit ko sa'yo sa bag, may singsing dyan. Hindi masyado mahal pero maganda. Laman ng text na pinarinig ko kay Charlotte. Nagulat pero tawanan lang kaming dalawa. Habang kumakain ay pinag-uusapan namin ni Charlotte ang plano. Ang hirap mag-isip pero sa mga napag-usapan, plano ko rin lang ang napagkasunduan namin. Tawang-tawa si Charlotte sa plano ko. Pero kahit natatawa kami, syempre kabado pa rin. Paano kung hindi maging effective? Aaminin na ba namin na hindi magiging kami? Paano namin aaminin na hindi sasama ang loob nila? Ang daming tanong. Mga tanong na lalong nagpapahirap sa amin. Pero Papa Van, alam mo ba na dahil sa sitwasyon namin ay mas lalong lumalim ang pagiging magkaibigan namin ni Charlotte? Kaya nga mas lalo ring nararamdaman namin na hindi talaga magiging kami. Kaya kailangan naming planuhin ng maayos ang binabalak namin. Dahil yun na ata ang huling barahan namin bago kami dumating sa pag-amin sa kanila. Matapos nga ang gabi ng arranged date and proposal sa amin ay tinanong ako ni tatay kung kami na. Sabi ko na lang na hindi ako nakapag-propose. Sinabi ko na dinaga ako kaya hindi ko nasabi ang dapat kong sabihin. Nang hinayang si tatay pero ilang sandali may bago na naman siyang plano. Sabi ba naman na magluluto na lang siya sa bahay at iimbitahan namin sina Charlotte at Tita Lea para raw kung sakaling dagain na naman ako at hindi ako makapag-propose ay nandun siya para mag-follow up. Pursigido si tatay, Papa Van. Pinilit kong ngumiti na kunyaring natuwa sa plano niya. Pagpasok ko sa kwarto ay tinawagan ko agad si Charlotte at sinabing kailangan na naming isakatuparan ang plano namin sa lalong madaling panahon. Kailangan maunahan namin ang plano ni tatay. Halos araw-araw kaming nagkikita ni Charlotte, Papa Van.
Kada tapos ng mga klase namin ay nagkikita kami sa park para planuhin ng maganda ang gagawin namin. Para kaming gumagawa ng thesis sa loob ng isang linggo. Siyempre, hindi naman may sasakatuparan ng plano kung usap lang. Kailangan namin ng budget. Mabuti na lang at may mga ipon kami ni Charlotte. Pinagsama namin yon sa panggastos. Alam naman natin na kailangan ng sakripisyo para maging epektibo ang mga iniisip. At minsan, ang sakripisyo ay pera. Inisip na lang namin na parang treat na lang namin yon sa mga magulang namin. Kumbaga, hitting two birds with one stone. Na-treat na namin sila. Nagawa pa namin ang plano. Speaking of plano, kung paano nila kami pinag-antay sa resto noon, ganun din ang gagawin namin. Kunyari, kakain lang kami pero ang totoo, hindi kami sisipot at silang dalawa ang kakain sa labas. Umaasa kami na sana dahil doon ay ma-realize nilang hindi namin gusto ang isa't isa. Hanggang sa dumating na nga ang araw na plinano namin. Nang nasa restaurant na sina Tatay at Tita Lea, tawag sila ng tawag. Pero sinabi kong after 30 minutes pa, bago ako makakapunta. Kasi may biglang ganap sa school. Pinauna ko na lang silang kumain. Ilang sandali pa'y si Tita naman ang tumawag kay Charlotte. Tulad ko, nagdahilan din siya na busy sa school kaya malilate ng konti. Hindi nila alam, magkasama kaming dalawa. Papa Van nung araw na yon para kaming mga private investigator. Dahil nandun kami para tingnan kung nagiging epektibo ba ang plano namin. Maya't maya, ang tawag namin para di sila makalata na plano talaga naming magkausap sila ng matagal. Nag-disguise pa nga kami ni Charlotte para di nila kami makilala. Tawag kami ng tawag sa kanila hanggang sa huling tawag namin na hindi na kami makakarating at gaya ng ginawa ni Tatay ay ipinadala ko rin sa ATM card niya ang pambayad nila sa mga kakainin nila. Ang pera na pinaghatian namin ni Charlotte. Ilang sandali pa ang lumipas ay biglang tumawag uli si Tatay. Akala ko mamimilit na antayin ako pero noong kausapin ako hindi naman ito sumasagot. Basta rinig ko lang sa kabilang linya na masaya silang nag-uusap ni Tita. Sa isip ko noon baka hindi lang niya namalayang na-dial yung number ko sa phone niya. Ibababa ko na sana yung tawag pero parang interesting yung pinag-uusapan nila kaya ni-loudspeaker ko ito at pareho naming pinakinggan ni Charlotte. Nakakatawa, no? Dinig naming saad ni Tita sa kabilang linya. Ang alin? Itong mga pagkain? Tanong naman ni Tatay ng pabiro. Alam mo, ayan ka na naman sa mga joke mo. May inis na sambit ni Tita. Kasi naman, ano bang nakakatawa? Sumeryosong tanong ni Tatay. Ang sitwasyon natin. Dati, tayo. Ngayon, ang mga anak naman natin. Seryoso ring sambit ni Tita na parehong kinagulat namin ni Charlotte. Oo nga no, tayo ang unang pinagkasundo. Saad naman ni Tatay na parang naalala ang nakaraan. Pareho kaming hindi makapaniwala ni Charlotte sa mga narinig namin. Matapos yun, parang hindi naman sila nagalit sa ginawa naming setup. Dahil ang sarap ng kwentuhan nila at nagtatawanan pa. Pero ang nakakagulat ay ang nalaman namin nung araw na yon. Si Tatay pala at si Tita Lea ay ang unang ipinagkasundo ng mga magulang nila. Hindi lang sila nagkatuluyan dahil sa nangyari kay Tita Lea nang madisgrasya siya ng tatay ni Charlotte. Kaya ang napagkasunduan ay sa amin nila ipinasa para matuloy lang ang naudlot na pagkakasundo. Dahil sa narinig namin ay lumakas ang loob namin na aminin na sa kanila na hindi kami nagkakagustuhan dahil nga para na lang kaming magkapatid. Best friends. Lakas ng loob ang kulang para maamin namin ang totoo. Kung hindi sila magiging masaya sa desisyon namin, sabi namin ni Charlotte, bahala na.
Basta, dapat maging honest na kami sa kanila. Nung mga panahong yon, kailangan namin silang biguin na ipagpatuloy ang naudlot na pagkakasundo. Ang araw, pansin kong maraming niluto si tatay. Akala ko nga marami siyang bisita eh. Yun pala, sina tita at Charlotte lang. Nung araw na yon, balak ko na sanang magsabi ng totoo kay tatay, kaso naunahan ako ng kaba. Sa isip ko noon, mas mabuti kung antayin ko na lang si Charlotte para kaming dalawa ang magsabi. Patay tayo. May kutob ako na ngayon na ipipilit ni tatay at tita Lea na mag-propose ako. Sambit ko nang makapagsolo kami ni Charlotte sa may terrace. Nasa kusina noon sina tita at tatay. Oo nga, kasi tinatanong ko si mama kung anong meron. Sabi niya lang, wala. Magsasalo-salo lang daw tayo. Kabado ring sambit ni Charlotte. Anong gagawin natin? Hindi ko alam. Pero basta, pag naramdaman na natin na bubuksan na nila yung tungkol sa proposal, unahan na natin sila na sabihin ang totoo. Sagot niya. Ilang minuto pa ang lumipas ay nagtawag na sina tita at tatay na kakain na. Hindi mawala-wala ang kaba namin noong mga sandaling yon, Papa Van. Pero desidido na talaga kaming magsabi. Hindi pa naman po ako masyadong gutom, ma. May sasabihin sana kami. Entrada ni Charlotte nang nasa hapagkainan na kami. Mamaya na anak, lalamig ang pagkain. Suway naman ni tita. Oo nga, mas masarap yan kainin nang mainit pa. Kaya mamaya na tayo mag-usap. Segunda naman ni tatay. Tay, may gusto po kaming sabihin ni Charlotte sa inyo ni Tita Lea. Saad ko na rin. Kami din ng Tita Lea mo. May gustong sabihin sa inyo. Kaya mukhang mahabang usapan kaya ang mabuti pa, kumain muna tayo. Nakangiting saad ni tatay sabay tingin kay tita. Pero magdasal na muna tayo, sambit ni tita. Noon ay wala na kaming nagawa, kundi sumunod. Pagkasabing magdasal, Papa Van, tumahimik na lang kami ni Charlotte. Kasi sobrang kailangan nga namin munang magdasal bago namin sabihin ang katotohanan. Napakatahimik ng tanghalian na yon. Yun na ata ang pinakatahimik na tanghalian sa buhay ko. Ang hirap lumunok pagkasabay ng kaba. Ang katahimikan ay parang torture sa amin ni Charlotte. Kasi hindi namin alam kung ano ba ang kasunod. Magagalit ba sila sa amin? Pero hindi naman siguro nila kami itatakwil. Ang daming tumatakbo sa isip ko pero kailangang mamayani ang tatag. Hanggang sa huling subo namin ay binasag na ni tatay ang katahimikan. Akala namin uunahin niya ang sasabihin niya. Pero biglang kami ang tinanong. Ano raw muna ang sasabihin namin? Napatingin ako kay Charlotte. Si Charlotte naman ay pinagdilatan ako na parang sinasabi na, ikaw na ang magsabi. Pinandilatan ko rin siya na parang sinasabi naman na, akala ko dalawa tayo. Nagdidilatan kami, Papa Van. Mata lang ang usapan nang biglang napasigaw si tatay ng, huy! Kaya ayon, bigla at walang puknat kong nadiretsong sabihin na. Hindi kami magiging magkarelasyon bilang boyfriend at girlfriend na hanggang best friends lang kami. Kasi para lang kaming magkapatid. Muli katahimikan ang namayani. Pumikit ako at handa na sa kung anuman ang sasabihin ni tatay. Natapos ang araw na yon nang mapayapa naman, Papa Van. Kasal na kami ngayon ni Charlotte. Pero hindi sa isa't isa kundi sa mga sarili naming karelasyon. Nung araw ng tanghalian na yon ay gusto lang pala talagang malaman ni na tatay at tita Lea kung may relasyon na ba kami o kung may nararamdaman daw ba kami sa isa't isa. Na alam naman natin kung anong isinagot namin. Kung ano man ang naging outcome ng lahat, ay masaya naman si tatay at ganoon din naman si tita Lea. Dahil sa wakas,
ay natuloy rin ang orihinal na pinagkasundo. Oo, Papa Van, hindi namin inaasahan na may aaminin din silang dalawa na sila na. At ngayon, isa na kaming malaki at masayang pamilya. Nagkatotoong naging magkapatid kami ni Charlotte. Papa Van, dito ko natatapusin itong kwento at maraming salamat sa pagbabasa. Sana ay maraming matuwa sa ending ng mga love stories namin kahit bitin. Ayaw kasi ng asawa ko na isama ko siya rito sa kwento. Ang gusto niya, bumuo raw kami ng sarili naming kwento at balang araw ay ipapadala rin namin sa inyo. Muli, Papa Van, maraming salamat. Ang inyong forever kabarangay, Aldrin.